Ilang taon na tayo nagtitiis sa ganito. Ilang taon nang pinapasok sa atin na resilient tayong mga Pilipino. There's nothing wrong with that. Puro bare minimum na lang yung binibigay sa atin. Puro panggagaslight na lang yung binibigay sa atin. Puro kasinungalingan, puro disappointment. Naiintindihan ko na gumagawa ng paraan ang gobyerno natin and na-appreciate ko yung mga efforts na ginagawa nila para sa atin. Pero tignan nyo yung bansa natin. Tignan nyo yung bansa natin. Napakayaman ng bansa natin. Sa agrikultura, sa mineral, sa lawak ng dagat. Pero nasasamantala tayo. Kasi wala namang problema sa resiliency. Ang problema, puro lang resiliency. 'Di ba? Kailangan nyo kasing dagdagan ng critical thinking para malaman nyo kung tinatanga pa ba kayo nung mga taong nangangako sa inyo tuwing eleksyon. Ang hirap kasi sa mga Pilipino, pag maganda yung pinangako katulad nila Kamanggogoyo, kahit taliwas na sa kung ano yung totoo, tinatanggap pa rin natin kasi nga, ang sarap pakinggan. 'Di ba? Maganda sa tenga. Taas sweldo kuno. Pero anong totoo dun sa sinabi niya? 'Di ba? Mayaman ang Pilipinas. I agree with that. Pero yung mga tao sa Pilipinas, hindi nila alam kung paano gamitin yung yaman ng Pilipinas. Kaya yung mga taong mapagsamantala, sila lang yung nakikinabang doon sa yaman ng Pilipinas. Kasi nga, marami sa Pilipino ang mangmang, functionally illiterate, literal, 90%. Tapos, to add insult to the injury, yung mga Pilipino mismo na mangmang, ayaw nilang gumaling at tumalino. Yung bansa natin is anti-intellectual, na pag may dumating na isang matalinong tao, dahil hindi nila maintindihan, tinatawag nilang kung ano-anong mga pangalan, Baliw, Brenda, 'di ba? Dahil lang sa hindi nila magets yung tao. Dahil lang sa ayaw nilang gumaling at intindihin yung matalinong tao. Remember, ganyan yung nangyari kay Miriam Defensor Santiago at ganyan pa rin yung ginagawa ng mga Pilipino doon sa mga matatalinong tao. All because yung sinasabi ng matatalinong tao hindi masarap pakinggan. Bakit? Kasi it involves the actual people, the poor people of changing. Hindi sila katulad ng ibang politiko na nangangako na ako ang magpapaunlad ng buhay nyo. Ako ang magtataas ng sweldo nyo. Ako ang magbibigay ng pagkain sa pagkainan nyo. Iboto nyo lang ako. O diba? Katangahan yun. Walang ibang magpapaunlad sa buhay mo kundi sarili mo lang. The moment na sabihin ng isang tao na ako ang gagawa nun para sa'yo, mag-isip-isip ka na. Kahit sinong presidente pang manalo, kung ayaw mo mag-improve, kung ayaw mong gumaling, walang magbabago sa buhay mo. Hindi si Robredo, hindi si Duterte, hindi sa kung sinong politiko ang maghahangat ng buhay mo, kundi ikaw mismo. Kung ayaw mong gawin yon, kahit sino pang presidente, kahit si Jesucristo pang maging presidente, kung ayaw mo kumilos, magiging mahirap ka pa rin. Well, this is Pinoy Extreme. Gising Pilipinas.